Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good morning, Pilipinas! Ang ating oras at 10:33. Manibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas.
Masaganang umaga po sa ating lahat. Ako po si Karen Oyong. Masaganang umaga, lalong-lalo na po dyan sa ating mga kanayunan sa buong bansa. Ako naman po si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, ang katuwang ng Department of Agriculture. At syempre, happy first week of July at muli handog namin sa inyong isang oras ng talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating agrikultura. Tara na at alamin ang mga bagong balita at issue na may kinalaman sa pagsasaka, pangingisda at paghahayupan na siyang nagbibigay ng masaganang pagkain sa hapagkainan. At syempre, live na po tayong napapakinggan ang DZRH sa ating frequency 666 kHz. Live na rin tayong napapanood sa DZRH News Television, ang ating mga cable channels, Signal Channel 18, Sky Cable Channel 3, GSAT Channel 140, Converge Vision Channel 14. Naka-live stream din tayo sa DZRH Facebook at YouTube, habang live rin ang ating audio broadcast sa dzrh.com. Ayan, Admin Larry, and sa lahat po ng ating mga ka-agri, good morning. Good morning po sa lahat. Happy Sabado. At syempre, sa ating pong mga masugid na tagapakinig, nako, ang bilis talaga ng panahon, July na. July na, no? Opo. More than half of the year na. Correct. Ayan. At syempre, marami na po tayong napag-usapan sa mga nakaraang mga episodes. Pero equally interesting po ang ating episode ngayong Saturday. Actually, excited na ako mamaya para sa guest natin. Tama. Oo nga. At ito po ay tungkol sa isang napakahalagang puno, ayan, sa kasaysayan ng ating bansa. Tinatawag itong Tree of Life, ika nga. So medyo nagkakaroon na kayo ng clue kung anong ating topic ngayong umagang ito. Pero syempre, bago yan, narito mga pinakahuling kaganapan sa Department of Agriculture. Balitang Agri. Lalo pang pinalakas ng Department of Agriculture ang food security ng Pilipinas sa pagbubukas ng National Seed Reserve Facility, isang centralized storage vault na naglalayong panatilihing sariwa ang high-quality seeds at tiyakin ang sapat na supply ng planting materials para sa crop production at post-disaster recovery. Ang reserve facility na matatagpuan sa Bureau of Plant Industry Compound sa Quezon City ay solar-powered din bilang pagsusulong sa green at resiliency agenda ng DA. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang pasilidad ay isang mahalagang puhunan para sa seguridad sa pagkain, lalo pat lumalakas at dumadalas ang climate-related disasters. Sa kaugnay na balita ay magkakaroon naman ng upgrade ang grain quality testing system ng National Food Authority sa ilalim ng 184 million peso project na suportado ng Japan. At ayon sa Agriculture Department, ito ay inaasahang makakatulong para mabawasan ang post-harvest losses at higit pang mapaganda ang kalidad ng bigas at mais na binibenta sa mga palengke. At sa iba pang balita, higit pang lumawig ang agricultural footprint ng Pilipinas sa gitnang silangan sa pagdating kamakailan sa United Arab Emirates ng 18 metric ton shipment ng premium MD2 pineapples. Ang shipment na naglalaman ng 1,500 na kahon ng fresh MD2 pineapples mula sa mga bukirin sa Tampakan, South Cotabato ay dumating na sa Port of Khor Fakkan bago ipinamahagi sa UAE market. Ang inisyatibang ito ay alinsunod sa direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na palawigin ang agricultural exports, pagandahin ang logistics at post-harvest systems at itaas ang global competitiveness ng Philippine high-value crops. Maliban sa pinya, kumilos din ang Department of Agriculture para magkaroon ng istruktura at direksyon ang ube industry sa gitna ng pagtaas ng global demand para sa nasabing produkto. Wow, pinya at ube. Wow. Sikat na sikat ang ube natin ngayon. Correct. Samantala, naglabas ng mga kamakailan ng Department of Agriculture at Department of Interior and Local Government ng iisang panuntunan para sa pagbibigay ng tax exemption sa pagbabayad ng local real property tax para sa mga kwalipikadong pasilidad na imbaka ng
ng produktong agrikultural. Layunin ng panuntunan na mapababa ang gasto sa operasyon at mahikayat ang mas maraming pamumuhunan para sa post-harvest facilities. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang paglalabas ng Joint Memorandum Circular ay isang mahalagang hakbang para sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na para ganap na maisakatuparan ang mga layunin ng sagip sa kaag. Naku partner, napaka-importante nito. Yung mga tax natin, ay aminin na natin dito sa Pilipinas, medyo isa sa pinakamataas. Malaking ano to. Ramdam ko po yan. Bagay ito. Malaking bagay ito para mamuhunan ka kasi pag medyo may mga tax incentive at mas madali yung panuntunan. At syempre, kailangan nating mamuhunan nga, no? Admin Larry, sa mga tinatawag na post-harvest facilities. Ay, naku, important yan. Importante. Kulang na kulang tayo dyan. Correct. Para tumagal at lumago ang ating mga agricultural products. Yes. Yan. So, ang ating oras at 10:40 na po, abangan mamaya, Philippine Coconut Authority, PCA. Tuloy-tuloy ang mga programa para tulungan ng cocoa farmers at kanilang pamilya. Kaya dyan lamang po kayo, huwag kayo nga alis, magbabalik po ang Masaganang Pinas. Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Ang palay procurement ay isa sa pinakamahalagang activity ng National Food Authority upang masiguro na meron tayong buffer stock at may mahuhugot sa panahon ng kalamidad at emergencies. Binibili natin ang palay mula 17 hanggang 30 pesos kada kilo mula sa magsasaka upang masiguro na meron silang magandang kita sa kanilang pinagpaguran. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Hagdon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. At nagbabalik po ang Masaganang Pinas. Ayan, Admin Larry, Tree of Life, di ba nabanggit mo nga kanina kung tawagin ang niyog. Dahil ang bawat parte nito ay talaga namang pakinabang. Ayan, from head to toe, ika nga ay napapakinabangan po natin. Sa buong mundo, tayo po ang isa sa nangunguna pagdating sa coconut production. At syempre, nasa likod ng mahalagang industriyang ito ang ating cocoa farmers. Kaya naman, tiniyak din ng pamahalaan na matulungan o maibigay ang pangangailangan ng ating mga magniniyog. Katulad ng inyong pong mapapanood ngayon na si Mr. Bonifacio Espanyol Jr. ng Sariaya, Quezon. Narito po, pakinggan at panoorin po natin ang kanyang kwento. Alagang GA. Ako po si Bonifacio Espanyol Jr. Pangulo po ako ng Manggalang Agrarian Reform Beneficiary Cooperative. Ang pangunahin po namin serbisyo dito po sa kooperatiba ay loan at saka po sa niyog at pupalay. Nung dati po kami nag-umpisa ay nasa 28 katao po kami. Sa ngayon po ay dumami na nasa 300 at higit pa po na membro ng kooperatiba. Nung po una kasi is kami po ay break-even lang po ang kinikita namin sa magdiniyog. Sa amin po kasi sa amin, ang challenges po namin, yung pong kalamidad na talagang pag dumating po sa amin ang isang bagyo ay mahirap po uling makabawi ang magdiniyog. Nagsimula po kami sa CFIDP noong dumating po ang DA, Department of Agriculture, sa aming kooperatiba na naroon po ang PCA, Philippine Coconut Authority, na pwede pala po ang aming kooperatiba na sumali sa Coconut Farmers Industries Development Plan. Nabigyan po agad kami ng grant ng 45 na baka na ngayon po naman ay ang kalahati ay siya pong ginagatasan na ng aming mga membro. And then sa amin pong membro na nagkakasakit, nabigyan rin po ng health insurance na quarterly na 40,000. Ang laki pong tulong nito po sa amin. Sa scholarship naman po, ay nagbibigay po ang CFIDP ng 70,000 first quarter and then laptop. And then po sa second quarter hanggang sa makatapos po sila ay 40,000. Bali kada sem po yun. Nabigyan din po kami ng facilities ng gawaan po ng ice cream. Ito po yung nagagamit namin sa tulong nga po ng ahensya na para po may deliver namin yung ice cream sa mga daycare.
Ang aming pong kooperatiba, nag-deal po kami sa seedlings at saka seed nuts dito po sa buong Quezon na laki pong tulong sa amin. Nung pong nakaraang taon ay nabigyan po kami na worth 54,000 seedlings sa isang taon po iyon. Ngayon po namang 2026 ay mga 54,000 seedlings ang i-deliver po namin dito sa buong Quezon. Nung pong una ay talaga pong aniyog namin dito ay kakaunti lang. Nung una po ay nasa 1,000 lang. Pero nung pumasok po kami sa PCA na nabigyan po kami ng mga abo-abuno at saka po naayos namin ang aming pong pagniniyog ay humigit po sa 5,000 ay 5,000 po kada baba ng aming pong niyog. Sa amin po ngayon, nag-net na po kami ng 30 to 40,000. Nung una po kasi is 5,000 to 10,000 lang. Ang laki pong difference. Nabigyan po kami ng oportunidad na ang lahat pong membro ay nagtanim nga po ng seedling at seed nuts. Doon po ang laki pinagkaiba. Kasi po sa panahon po kasi ng pinsan na imura ang niyog, doon po kami pumapasok para iangat po ang amin pong kabuhayan. Sa CFIDP, sana naman po ay tuloy-tuloy ang pagbibigay na tulong nyo sa aming mga magsasaka dito po sa bayan ng Sariaya. Nagpapasalamat po ako, lalong kita po ang aming mga kasama na may membro sa PCA, sa CFIDP, na ang Marben ko ay kabahagi na mag-deliver ng seedlings at seed nuts. At lalong higit nga po dito po sa Gatasang Baka na laking tulong po sa aming kabuhayan na tunay na ang coconut ay angat. At yan po ang kwento ng buhay ng ating magniniyog at pangulo po ng isang kooperatiba sa Quezon, si Ginoong Bonifacio Espanyol Jr. ng Sariaya. Yan. Partner, Admin Larry, nakakatuwa naman yung kanyang kwento, di ba? Kasi pakiramdam nila na naaalagaan sila. Hindi lang yung mga pananim na coconut, may pero health insurance. Yes. And may scholarship pa. Correct. O diba, saan ka pa? Saan ka pa, no? At yan ay ilan lamang sa mga programa. Tama po, ng Philippine Coconut Administration. Authority. Administration. Authority. Ayan. Pero dahil nga po gusto pa nating malaman ng kabuuan po ng mga programa, Admin Larry, pakilala na natin ang ating guest of honor ngayong para umaga. at least maraming tayo matanong. Correct. Ayan. Go ahead, Admin Larry, pakilala na natin siya. Go ahead. Siya po ay ang administrator po ng PCA, si Dr. Tama po ba? Pwede mong pa-check up sa inyo. Dr. Dexter Buted. Ayan. Doctor and Administrator Dexter, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, Miss Karen. And of course, aking colleague dito, si Admin Larry. At babatiin natin ang ating mga magnyonyog. Magandang umaga po. Ayan. Okay. So, unang-una po sa lahat, pwede ko ba bang balikan muna yung video? Kasi very interesting, po. Bakit po ba naisip ng PCA na gawin yung mga ganitong klaseng programa na parang whole approach na po? Holistic, no? Holistic sa buhay ng isang coco farmer. Well, this is a law under the Republic Act 11524, yung Coconut Farmers Industry Trust Fund. Ito yung malaking bagay na pinaglaban ng ating mga magnyonyog. Ang pondo dito ay galing sa Coco Levy Fund. Kaya nailaban ng ating mga magsasaka, ginawang batas, at ito ngayon ay pinakikinabangan ng ating mga magnyonyog. Kaya tama yung sinabi natin kanina, hindi siya limited lang sa kooperatiba. Nandyan na gusto nating iangat ang kabuhayan ng mga ating mga magsasaka. Kaya may mga scholars natin. You could just imagine ng isang pamilyang magnyonyog ay merong isang makapag-produce tayo ng isang graduate na diba? Mag-angat sa kanilang kabuhayan. Nandyan din yung medical na sinabi natin kanina at marami pang iba. Yung business side ng kumbaga marketing side ng mga MSMEs natin ay kasama rin. Napakaganda pala nito, partner. At nasa batas. So meaning, taon-taon merong pondo ito. Hanggat may pondo. Hanggat may pondo, di ba? Hanggat may nasa pondo. batas napakaganda. Yes. And also, you're celebrating
celebrating, kamakailan lang po, 53rd Yeah, it's our anniversary 53rd. PCA. Yeah, opo. Wow, Halos kasunidad ng congratulations. ahensya namin. Ay, teka lang, parang meron akong Actually- nararamdaman. May competition ba dito? Sa tunay na buhay, edad ko yun eh. Ah, So, ibig sabihin nun, pinanganak ako, pinanganak din ng Yung PCA. Sabay. What a coincidence, okay. no? Oo nga, Hindi no? naman pumukhang 53 si admin, di ba? Mga 23. Oo, di ba? Pero congratulations, 53rd anniversary. Ayan po. So, malaking milestone din po ito, no? Passing 50th. Ayan. And of course, ay go ahead po, Admin Larry. Oo, siguro dahil sa dami ng tatanong natin, umpisahan na natin yung mga tanong natin kay Admin Butid, no? Correct. Kumusta po ang ating mga programa? Alam natin, we used to be number 1 sa coconut export. Used to be? Used to be, yes. But now, is number 3. So, Admin Butid, Admin Dexter, paki-explain nga ano ba yung mga programa natin para naman makamit muli natin itong pagiging number 1. Well, we're number 3 in terms of production. Okay? But for export, we're still number 1. Oh, yun naman pala. So, ibig sabihin, tayo pa rin yung, ibig sabihin, top ng kredibilidad when it comes to coconut industry in the world. Tama po kayo, we're number 3 in terms of production. Ibig sabihin, yung naaani natin bawat taon. Una dyan, nakakapag-produce ng 20 billion ang India. Sunod natin ang it's not India. Indonesia? Indonesia, it's number 2. Okay. Number 1? Tama. Number 1 is India. Okay, and then 18 billion si Indonesia. At ang Philippines ay meron tayong 15 billion. Konti lang pala. Now, yung question ngayon ni Admin Larry, paano natin ito? Hindi lang masusustain kung hindi dapat mag-number 1 tayo. Siyempre. So, meron tayong programa supported by the President, ang ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos, yung massive and replanting program natin na nagtalaga na kailangan natin magtanim ng niyog. At the end of his term, dapat makamit natin ang 100 million. Marami yan, At this point in time, we are bearing fruit of 341.6 million coconut trees. At sa pamamagitan din ng tulong ng ehensya ng DA, ang ating mahal na Secretary Chula Aurel, ay ginawa natin yung roadmap. At syempre, pag ginawa natin ng roadmap, kailangan ng budget, no? Yan ang pinaka-importante dito. Budget is the key. Okay, so yung 2024, we started 2024. Nakapag-plant na tayo ng 8.6 million. Okay, for 2025, ang target natin ay 15.3 million. And 2026, ang target natin is 25.4 million. So ngayon, nasaan na tayo dun sa tinatawag nating target. So natapos na tayo sa 8.6, yung 15.3 at saka yung 25.4 ay matatapos natin hanggang November. Kaso nga lang, may konting problema yung papag-usapan natin kanina. Kulang kami sa budget, may unfunded na 8 million seeds pa ang kailangan natin na walang pondo. And that is equivalent to 1.2 billion pesos. Yeah, pero sa pagpupush din ng ating mahal na sekretaryo, may mga kausap ko tayong mga private individual, private sectors natutulong sa atin. Yeah, as part of their CSR. At sana nga, we're still in the negotiation, so hindi ko kayang sabihin pa yung mga pangalan. Baka mamaya hindi, in confidentiality. Yeah, so baka maudlot eh. Correct. Diba? So sana lang yun ang aming pinagdadasal hanggang ngayon na kailangan natin na ma-100% yung 8 million na unfunded. Kasi naman, hindi naman talaga kaya partner ng gobyerno lang. So, may participation dapat ng participation talaga yung private sector. Ngayon, kung ako yung private sector, may kumpanya, paano ako sasali naman? Kasi, gusto kong tumulong sa bayan ko, paano sila sasali? Maraming salamat kung ang ating mga nakikinig, ang ating mga pribadong sektor ngayon, wag ko kayong mag-atubili na please join us in this project. You can contact directly from the DA and of course the PCA for any tulong na pwede niyong ibigay sa ating ahensya. Para ma-reach na natin yung target natin before 2028. At saka gusto nating ipasok din sa pag-iisip at sa puso ng bawat Pilipino
ang pagtatanim ng niyog ay isang kabayanihan because we're planting for the generation. Sabi ko nga, we are celebrating the 53rd. Ang ating isipin is paano pa natin aayon doon sa another 50 years Or more. Oo. So, sabi ko, ang pagtatanim ng nyog ngayon ay isang kabayanihan. Tama. Kaya inululunsad namin na ang PCA is celebrating our founding anniversary na maging isang bayaniugan. Bayaniugan. Ngayon ko lang narinig yan. Ganda na. Bayaniugan. So, kailangan natin tulungan ang ating industry. Kaya tama yung sinabi ni Sir Larry, manawagan tayo sa mga private. Correct. At hindi lang Welcome yun, po mga kayo. even yung mga tayo mismo ay pag nakita kang may nyog dyan na pwede kang magtanim, we also, Kahit in our encourage. backyard, Yeah, in the or backyard. in our private property. Ako nga, magtatanim ako eh. Okay. Mukhang maluwag ang lote ni Alvin Dalawang Larry. piraso lang. Naningi ako. Para sa ganun, yung pambuko salad sa December. Meron na. Yeah, kasi Ayan, pagdating mo covered ng first quarter, mababa ang ani. Kasi lahat ay inani ng December Para gawa sa ng buko salad. Ayan, pang masarap pa Noche naman Buena, yan. at pang, Correct. that's it. Oo. Pero mahal ang buko sa mga panahon na yon. Correct. Oo nga. Yun ang mabentang mabenta. Pero tatanungin ko lang din si Admin Dexter ng Admin Larry kasi dahil sa pagtatanim, meron po ba tayong mga dapat i-consider pag gusto po nating magtanim? Meron po ba yung talaga nag-stick sa akin yung soil testing. Soil suitability. Yan. Oo. Una yun. At saka hindi pwedeng magtanim sa matataas na kabundukan. Oo. Okay. So may desired lang din na Elevation. natin dyan. Okay. And one thing more, dapat talaga ay may tubig. Definitely. Yan ang importante. Hindi mabubuhay ang nyog pag talagang wala namang tubig sa area. Paano ba to? Bubungat at lalago pero walang bunga. That's it. Okay. Pero climate change talagang isa sa kalaban din ng ating nyug. At saka nabanggit mo kanina, Miss Karen, no? Tree of Life. Yes. Now we are promoting and saying that our coconut is a crop of opportunities. Kasi nga, sa bago nating classification, ang coconut, it's no longer a tree, it's a palm. Kaya we call it now, Coconut crop of opportunities na. Wow, Kasi pag nice. trees, they consider it is allergens. Okay. In the market. So, we cannot afford to lose the market. So, pinaglaban na ang coconut ay hindi tree, kung hindi isang palm. Ayan. At yan ang Parang ating... technical yung ginawa ninyo. Oo, i-explain pa yan ni Admin Dexter mamaya-maya ng Philippine Coconut Administration tuloy. Authority. Ayan. Nasa ating pagbabalik, commercial break po muna tayong ating oras, 11:01. This time check is brought to you by Tayo na sa masaganang Pinas. Pag sumat para Piliin ang Gapro Rice. Piliin ang Gapro Rice. Dito sigurado rice ay safe at quality. Gapro, gapro, gapro. Gapro, gapro, gapro. Dito sigurado rice ay safe at quality. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya.
May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me when I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life. Wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Usapang Agri. At nagbabalik po ang Masaganang Pinas live sa DZRH at DZRH News Television. Balikan po natin ang ating talakayan tungkol po sa ating Tree of Life, ang coconut. Pero hindi na daw po siya puno, kundi isa na siyang palm. Ayan, coconut palm. At kasama natin, Admin Larry, si PC Administrator Dexter Buted. Ayan, so siguro ituloy na po natin yung ating usapin kasi ang isa sa priority ay paramihin po talaga ang tanim ng coconut palm sa buong Pilipinas. So ano po yung ginagawa na po ng inyong ahensya? Maraming salamat. No? Una, yung ating massive replanting and fertilization project ng PCA. So, sabi natin kanina, number 3 tayo. Gusto nating bumalik sa number 1. So, ngayon, ang Pangulo ay ito na siguro ang hagdan natin at ang DA na para ngayon ay makamit natin na muling ibalik na tayo ay number 1 sa mundo when it comes to production. Yung massive planting natin is number 1 and replanting. Remember, our trees are getting senile. Kung tumatanda ang ating farmers, ganun din. Tumatanda din ang ating mga puno. Sabay. Kaya, kukunti lang yung production natin ngayon. Kaya ang production natin sa Pilipinas ngayon ay the average of 44 nuts per year, per tree. Actually, sa Pilipinas, tayo yung pinakamalaki ng hectarage when it comes to area. That's 3.6 million hectares ang may tanim na niyog. Pero bakit mababa? Because of this production natin. Mababa ang production. Mababa ang production natin. Dapat, ideally, dapat nasa 70 to 80 man lang dapat. Kasi yan naman dati ang ating production. But because of they're getting senile, kasi pag tumatanda, kumukonti din ang bunga. And of course, use up yung ating mga lupa. So nutrient deficient. So we need to put more fertilizers. Organic fertilizers ang ilagay natin. Well, yung ating massive planting ngayon ay every year meron tayong targets. For this year, it's 25.4. Until 2028, it's 25.4 para makamit natin yung 100 million. But we're not contented with the 100 million kasi may survival rate naman, Admin. Meron. Karen, no? Hindi naman 100%. Hindi naman 100% yan. So, at least about 130 million para at least may buffer tayo na masabi natin na naipunla natin lahat yung 100 million natin. Quickly lang, Admin Buted, no? Paano tayo naghahanda doon sa mga pananim? Kasi sufficient ba yung pananim natin, yung seedling? Yeah, we are in coordination with
of course with the LGU. Yung LGU pwedeng mag-download tayo doon ng pera para mag-produce sila ng ating mga pananim natin. But remember, they have to be accredited. We'll make sure na quality ang planting materials yes, na importante itatanim natin dyan. Baka mamaya hindi na bumunga o kaya naman ay may depekto yung ating mga seedlings. So kailangan ma-accredit natin sila. May certification kayo? May certification and then yung mga tao natin is underground. Talagang they have to monitor. Constant monitoring ng ating mga tao on the ground, especially for the provincial offices. And then, nandyan ang LGU, ang mga barangay din, may mga nagpa-participate din. And we get also the support of the state universities and colleges as a part also of their training sa estudyante nila. So, binibigyan din namin sila ng pera dito. And then, we also put yung tissue culture laboratories sa mga agricultural schools ng ating mga SUCs to produce naman yung variety ng ating makapuno. Because there's a shortage in makapuno. Kaya isang fast food na wala yung kanilang buko pie. Oo, dahil walang makapuno. Wala tayong kumbaga Marami nagalit daw na customers. walang kulang sa ating stock. Ang nakikita ko naman doon, business opportunities para Kasi sa mga pag may kulang, the demand, the demand is high. Hindi siya consistent. Babalik, mamaya mawala ulit, tapos babalik. So, it's not good in the market according to them. Oo naman, kasi hindi stable. Di bale, may ube na rin naman eh. Ibang ano yan? Ibang topic yan. Coconut muna Kasi tayo. yung ube, pwede naman kasi siyang intercrop sa coconut. Yun pala. Okay. Diba? Tama naman. And then of course, yung very kumbaga effective na nakita namin na it's not the first time pero in-expand natin yung PCPP, yung ating Participatory Coconut Planting Program. So isang magsasaka, NCFRS member, na pwedeng magtanim sila ng coconut at yung kanilang itinanim ay bibilhin ngayon ng PCA. So natutulungan natin yung coconut farmers. At what rate po? Mas mataas po? Same rate. It's 95. You mean yung nagpatubo sila? Pwede nilang i-intercrop. Yeah. Ang intercrop nila ngayon ay coconuts, yung seedlings natin. Okay. Pero kung ako, coconut farmer ako, syempre nabebenta ko na as buko. Bakit ba gagawing nyog? So, may benefit ba? Mas mataas yung seedling. Ayun. Kasi sa buko, from the farm, yung farm, yung ibig sabihin sa mismong puno, pag sinungkit ng bibili at 10 pesos. Okay. Diba? Kung yan ay maging matured dyan, that's 95. But you have to wait a certain months. Ilang months nga yan? At least mga 6 to 9 months. 6 to 9 hanggang months. Mag-germinate. That's it. Pwede Pero na. still pwede na, di ba? Yes, kasi malaki naman yung kikitain. May kita naman. Hati. Para at least may panggastos naman ako. Pwede. Para laging may income. Kaya rather than ikopra mo, iyan mo na lang, seedlings na lang. Pero Admin Dexter, paano nyo po iniinganyo yung mga farmers na maging, sabi nyo nga, mag-participate sa program na yan? Through our provincial offices. Actually, yung budget namin na naglaan na, yung budget GAA na 1 billion, 700 million goes to the PCPP. So, just imagine, 700 million pinagati-hatian ng mga coconut farmers, and that's something, Okay, so aside from bibilhin nyo po yung kanilang yield, meron pa po bang ibang intervention po na they can expect yung mga farmers po? Well, when it comes to dahil may budget programs. continuous yan. Continuous naman. Kasi, for 22-7 GAA, may 1 billion naman. So, sigurado ulit. Okay. Balikan ko lang, partner, yung sinabi niya sa fertilization. Kasi napaka-importante niyan. And si PCA naman siguro, hindi niya kayang ibigay lahat sa mga magniniyog. Mukhang gusto ni admin ibigay lahat. Pero ilang porsyento lang kaya. Hindi kaya. Hindi kaya. Ilang porsyento ba ang nabibigyan? In the past, 0.08 lang dati. Ang ating negligible halos. In the past kasi ang budget lang ng fertilization is 153 and you have million. Okay. And you have 341 million coconut palm. So ibig sabihin sa 153 3 million lang ang naabunuhan. Kaya wala pa siyang 1%.
At ang binibigay natin na fertilizer sa ating mga farmers ay 2 hectares lang. Pang 2 hectares. And the 2 hectares is equivalent to about 10 to 11 sacks ng agricultural grade salt. So, magkano yung, sabihin natin, in peso value, yung kailangan na i-fertilize mo, let's say, sa 2 hectares, na binibigay ni PCA, na kung sakali namang hindi binigay ni PCA, baka naman ako, kaya ko nang mag-fertilize, mag-i-increase naman yung yield ko. There's an increase in yield. Kasi pag nag-apply ka ng agricultural grade salt, in the first year, there will be an increase in your production of 25%. Oh, and in the malaki na. second year, may expected to increase by 50%. Ang baseline natin dyan is 44. For completely nakapag-fertilize ka, yung 44 mo maging 75 nuts ang ani mo. In peso term, magkano ang dadagdag sa ani kapag nag-invest ang isang farmer sa fertilization? At range yung ating salt, from 700 to 1,200 depende sa logistics, saan i-deliver. Average na lang natin ng 1,000. Yes. For example, so sa 2 hektarya, mamumuhunan ka ng 11,000. Okay. And that 11,000, mag-improve siya 178 pesos for 2 hectares. 178 pesos. 1,000 pesos? 1,000. Yun yung may increase? May increase in the 2 hectares. Aba, napakaliit ng 11,000 na investment para doon sa 178,000 peso increase. So makakabawing-bawing. Ang basis natin is the copra price for now. Okay, copra. Ang basis natin. Copra. Okay. Naku, mga kababayang magniniyog, ay pag-isipan nyo pong mabuti. Malaking business opportunity din kasi. At saka, alam mo din, habang inalagaan, kasi minsan, akala natin yung coconut, iniwan mo dyan, basta-basta, alam natin bumubunga. But the problem is yung yield. Ilan nga lang ang yield niya. Continuous na bumubunga, pero nasa 30, 40, 50, dapat we have to maximize okay yung lifespan ng coconut, especially at the age of 20 hanggang 35. Yan yung pinakaano ng coconut yan yung pinaka-productive years niya. Okay. So after that, pababa na siya. Nagde-decline na. Sabi nyo nga, nagiging senior citizen na ang mga puno. Ayan. So, para dun sa mga technical siguro, dapat bumalik ka dito, Admin, para dun sa replanting, and of course, sa pag-aalaga ng ating mga coconut palms. Pero maganda rin yung program dun sa ating na-feature kanina. Kasi aside from the palm, yung farmers, meron din silang support and yung families nila. Can you tell us more about this? Unahin siguro muna natin yung sa mga farmers mismo. Meron po silang natatanggap na suporta from Well, number one, PCA. ang famous na talagang gustong-gusto ng farmers, dalawa. Una, yung medical services. At pangalawa, yung scholarship. Kasi ito yung personal mismo na visible na nakikita ng ating mga farmers. Yung ating medical services natin, una, pag nagkasakit ang isang farmer na siya ay membro ng NCFRS, including the family, ay nakakapagbigay tayo ng hospitalization assistance at 40,000. Outpatient, nagpa-check up. So, meron din silang budget na maximum of 3,000. At meron din tayong tinatawag na post-confinement support, yung gamot nila. So, pwede rin silang makakuha ng gamot at amount of 5,000. That's every quarter. Ang dami pala, no? And then not only that, ito yung isang nakita kong breakthrough because I attended, especially in the province of Sulu. That time, nakita ko yung bayanihan spirit of implementing the mobile medical services ng CFIDP. Ibig sabihin, yung mga coconut farmers ay pupunta sa auditorium, i-check up sila ng medical condition at kasama yung mga portable equipment, kaya nga mobile So, i-check mo ang kanilang condition ng lungs, ng heart, internal natin. So, kayo na ang lumapit sa kanila. Dinala nyo na doon. At saka sinusundo siya. Sabi ko nga, natutuwa ko because yung Armed Forces of the Philippines, yung lahat ng sasakyan nila,
sumusundo sa mga coconut farmers, sasakyan ng LGU, ng barangay. You know, everyone is working. Yung State University, yung Sulu State, nandyan naman yung mga student nurses, mga allied medical programs Nagtulungan talaga, ha? ng MSU, Bayanihan nga, Mindanao oo. State U. And then, How often do you do this, itong pag-medical? every quarter. Every quarter. Oh, Talaga. okay. Pero 3 times a year. ang priorities natin ay yung mga GDAS area. Yung talagang Geographically hindi talaga disadvantaged. napupuntahan ng isang doktor. Kaya talagang umiiyak yung mga farmers because it's their first time daw na ma-check up ng talagang doktor. So, nag-expand din yung project. I mean, yung tooth Extraction. Dental. kasama rin May dental, at saka yung Optical. So, I know. Pero ako, partner Heb, kumbaga naririnig natin siya. Sabi ko, sana all. Meaning, hindi lang coconut farmers. Yes, diba? Parang, Ayun ang may it's something pondo. to look forward to, no? Na baka pwedeng gawa ng paraan lahat ng magsasaka, di ba? Pero ito ng mga magsasaka because it's their Coco Levy Fund. Kaya, Kaya silang priority. Silang priority, So, yeah. saan nakabase? May listahan po ba? Magpaparegister po ba? Admin, we have Dexter? the NCFRS, yung National Coconut Farmers Industry System, Registry System. Okay. So, doon nakabase. Kasi Yes. baka may mag-walk-in, Wala sa mag-expect, listahan. wala siya sa Yeah. lista. Paano po ba natin ma-ensure na For lahat now, nandun? we have 3.6 million registered in the NCFRS. Pero we have only 2.5 eligible. Yung eligible na sinasabi natin para maliwanag sa ating mga coconut farmers. Ito yung mga eligible na yung mga tenants, mga workers, or owned less than 5 hectares. Yung more than 5 hectares, they're still Kaya na under nila. the CFRS. Pero, well, we are, kumbaga, operating in a very Tight budget. limited budget naman. So, siguro maintindihan na naman yung may mga may-ari ng lupa ng more than 5 hectares na prioridad na lang natin yung mga workers especially and those who own less than 5 hectares. Okay. Alam ko, mga Pilipino, naiintindihan nila yung sitwasyon. Because hindi natin pwedeng ibigay lahat kasi sabi nga natin, you're working with a tight budget naman. Pero hopefully ay madagdagan yung budget. Kasi maraming natutulungan, 'di ba? So, health is wealth At pa saka rin po. meron na rin, may feeding, may mga private or civil society din Na na nag-feeding program na rin doon sa Na-augment. mga Communities. sa mga anak ng mga coconut farmers farming sinasabay na communities. doon. Oo. Oh, how about the scholarship naman? Yung Admin? scholarship nakakatuwa, no? We have more than about 2,000 graduates na. And right now we have 6,000 new slots. Okay? New so, slots, oo. So magkakaroon tayo ng more than 10,000 scholars this year. At ako'y natutuwa mismo because I'm educator, no? Marami tayong mga cum laude, Latin honors, magna, summa, nag-graduate ngayon. And we have 2 top-notchers in the agriculture. Top 10 is from Batangas State University. And we have also top 3 from Cagayan State University. Mga scholars natin yan, ha? Scholars natin yan, ha? Pinaaral through at this saka program. Wow. Saka yung mga iba nating mga agriculturists na pumasa na, so nasa mga DA na, nasa aming Na-absorb na sila. ahensya na rin. Priority ba natin? Yeah, priority na. Okay. Dapat lang, no? Tsaka yun na nga, yung kinagagalak nga natin na isang pamilyang magnyog ay meron siyang mapatapos at may nakakapagtrabaho na para iangat yung kanilang kabuhayan. What is the eligibility for the scholarships? Kung sa medical may eligibility, Well, dito we paano? go for grades. 60% for the grades and 40% the income of the farmer. So ibig sabihin, nirarank natin according to mataas ang grade at yung mga walang kakayanan na magpaaral. Yun ang ano natin because again, may certain budget lang tayo. Okay. Well, kung nakamit na sila dun sa requirements na tanong mo nga, partner, no? Saan sila pupunta ngayon? Sa CHED. Sa CHED. Siya ba yung nag-a-administer? Siya ang nag-a-administer. So, ang Hindi sa PCA. walang say ang PCA doon. Kasi gusto natin maging objective. So, na kay CHED. And even us, we don't endorse. We ask the CHED the final list. Yeah. But they have to be children
of cocoa farmers. Yes. Kailangan mai-provide nila yung ako po ay anak May ng system isang naman tayo to check. Okay. So, and may allowance din, may living allowance din. Yeah, for may, our scholars is receiving 35,000 per per SEM. SEM. 30. Allowance. Actually, pinakamalaking itong scholarship sa lahat ng scholarship ng bansa. Yeah, meron din silang laptop allowance. Meron din silang thesis allowance. Magkano May thesis allowance? transportation. Mahalang magpa-thesis. Around, depende yung ano Sa nila. study niya. Sa study Okay. din. So Pero this- sabi namin ngayon, is yung study nila is under the agenda din ng Dapat. agriculture. So this proves na talagang priority na isa sa mga prioridad ng administrasyon ang edukasyon para makapag-produce tayo ng mga Right. future Yeah. agriculturists. Not only and for agripreneurs. agriculturists, may mga ibang programs din na nakasali. Okay, dun sa ating item for scholarship. Engineering, education, business. So hindi kasama sila naman. nakatali sa agriculture courses. No. But of course, we encourage them to go to agriculture. Kaya ang sinasabi nga namin, eto meron pa kaming pala ulit ngayon, bago, kasi tinitingnan natin yung mga board programs, meron din tayong review allowance. Meron pang Yeah. ganun. Kompleto. Yeah, at saka isa pa, hindi lang isa. Kung sabihin natin hindi pinalad, pwede pa ulit namin siyang bigyan ng assistance. Kasi yun ang kumbaga developmental yung scholarship. Na nag-aral siya, napatapos natin, walang nangyari, di tutulungan ng doon na kami pumapasok. Kaya nandyan yung aming mga community organizers to look at kung ano ang naging progresibo yung napagtapos natin sa scholarship. Yan po ang katas ng Coconut Coco Palm. Levy Fund. At Coco Levy Fund. Oo, tama. At least alam po natin na bumabalik po sa mga karapat-dapat. Parang ang tagal na panahon na hindi nagamit yung Coco Levy Fund. Well, 2 years medyo hindi ganun ka-intense yung implementation. But with the instruction of the Secretary and the President, kaya kayo nilagay dyan, tulungan bumilis. natin. Yeah. So, I think there's a transformation naman within the agency and with the convergence of all the implementing agencies of the CFIDP. So, we cannot really discount the help also of these the other 50 agencies. implementing agencies. Okay. So, dahil kulang na naman tayo sa oras, ano ba ito, Almi, nakakainis naman. Pwede ba mong extension tayo sa Season 2, di ba? Season 2? Oo. Pero gusto ko lang i-congratulate din ang PCA kasi kayo po ay ISO certified. Can you tell us ano pong importance nito sa PCA? You know, galing po ako sa private institution. Not only for a private educational institution, pero sa industry din. And I saw the importance. And ako ay naging part din ng Pangasinan State University as president. Alam mo, in government, I'm sorry to tell you this, nako-compare naman natin kasi ang private and government. Pero not all naman. Hindi naman lahat. Medyo mas matigas ang ulo ang nasa sa gobyerno, no? Nanggaling din ako ng private. Hindi, honestly speaking, di ba? Diba? Not all, Alam pero naman natin, you know, kung hindi mo ma-change yung kultura ng isang institusyon, you have to venture to ISO quality management system para mabago yung mindset at direction ng mga tao. If you cannot, kasi alam mo sa gobyerno, mahirap magtanggal ng tao. Ang dami mong kasong harapin. Security at tenure. Pero sa private, pag andyan na. Loss of confidence. Yeah. Oo. Or yung Dito, performance. So that's the only way to improve the system, the process, and the operation. So, yun ang naging tool ko to improve the performance of the PC. Kamakailan lang, and I'm very happy naman na, di ba, ang PC is the most improved GOCC. DA unit for this year. For this year. Yeah, that's for the DA. So, ibig sabihin, nakita yung DA nung pagbabago ng aming ahensya. And you know what, last year was GOCC. we are most improved GOCC. So, ang dami rin palang milestones din ng PCA under, of course, Admin Dexter. Kaya mabigay mo yung serbisyo mo. We are measuring the customer satisfaction for the quality management system. Kaya kahit papano, nakakarating sa tao
yung aming mga serbisyo. Yes. Okay. Kulang na kulang ang oras. So we hope to hear more from you sa Yeah, season kasi 2, admin. Nandun pa lang tayo sa ano eh. Tip Sa of the iceberg education, pa lang. nandun pa lang tayo sa production, wala pa tayo sa entrepreneurship na tulong natin. Dami. With DTI, yung ating pagtulong sa kanila ng pondo na galing sa Land Bank, sa DBP. Reserve mo lahat yan, Dexter. Sa So season 2. may season 2 pa. Season 2, kailangan Sa season available ka. Siguro kasi magalat kayo ng isa't kalahati oras. Sige po. Noted po sa ating production. At syempre, admin na Buted, what would you like to say to all our listeners, lalo na sa mga cocoa farmers natin na nanonood at nakikinig sa Masaganang Pinas? Una sa lahat, kami po ay sumasaludo sa aming mga bayaning magnyonyog. Kayo po ang puso ng industriya natin. At sabi ko nga, malit man lang o siguro ang nakakarating sa inyo, pero at least we've started something for you. Kaya wag ko kayong mag-alala, papalawagin pa natin lahat ng programa ng ating Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. So, sa inyo po, maraming salamat po sa ating mga magnyonyog. Alright. Very well said. Very heartfelt. Maraming salamat po. Thank you. Admin Dexter Buted. Thank you din po for the opportunity. Ayun. Alright, so mamaya-maya po, after our very short break, ang ating latest naman sa Benteng Bigas locations. Lahat ng yan sa ating pagbabalik. Ang ating oras, 11:29. Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Ang palay procurement ay isa sa pinakamahalagang activity ng National Food Authority upang masiguro na meron tayong buffer stock at may mahuhugot sa panahon ng kalamidad at emergencies. Binibili natin ang palay mula 17 hanggang 30 pesos kada kilo mula sa magsasaka upang masiguro na meron silang magandang kita sa kanilang pinagpaguran. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot
ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Benteng bigas ay meron na. Presto, the best. Iba ang saya. Benteng bigas ay meron na. Para sa pamilyang Pilipino talaga. Benteng bigas. At welcome back sa Masaganang Pinas. Tuloy-tuloy po ang flagship program ng Administrasyong Marcos, ang Benteng Bigas. At narito na po, mabibili ito sa maraming parte ng bansa at patuloy pa itong pinalalawig. Tuwing Sabado po, i-anunsyo natin dito sa ating programa kung saan eksakto nakapwesto at gayon din ang mismong schedule ng bentahan ng P20 rice. Narito po ang mga lokasyon mula Lunes hanggang Biyernes sa NFA Building, Rizal Street, Tabaco City sa Albay, Legazpi GID, Legazpi City sa Albay, CNO Admin Building, NFA Compound, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte, Barangay Poblasyon, Basud, Camarines Norte, NFA Palestina, Pili, Camarines Sur, sa Mambalite, Limbanan, Camarines Sur, Zone 2, Palsong, Bula, Camarines Sur, Fabrika, Bula, Camarines Sur, sa Timbang, Manila Bac, Camarines Sur, San Isidro, Nabua, Camarines Sur, sa GID 2, San Isidro Village, Vira, Catanduanes, GID 1, Barangay Espinosa, Masbate City sa Masbate, at GID 1, Kabidaan, Sorsogon City sa Sorsogon. At napakahalaga ng inyong tulong sa pagpapalawig ng bentahan ng Benteng Bigas at ng iba pang abot-kayang produktong pang-agrikultura para sa ating mga kababayan. Pagkakataon nyo ng sumali sa bayanihang ito sa pamamagitan ng pagpapagamit ng inyong permanente o semi-permanent structure para maging kadiwa o Benteng Bigas site. Sa karagdagang detalye, bisitahin po ang da.gov.ph. At ang bilis ng oras naman talaga. Kaka-intro lang natin. Ngayon pa extra na tayo. Admin Larry. Oo, partner. Napakasiksik at umaapaw talaga ng discussion kanina, no? Oo nga. Kaya siguro, yakagin natin muli sila, no? Samahan nyo po kaming muli sa susunod na Sabado from 10:30 to 11:30. Dito lamang po sa DZRH. Tama ka dyan, Admin Larry, at makinig, makilahok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang Masaganang Pinas. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Piliin ang Gapro Rice. Piliin ang Gapro Rice. Dito sigurado rice ay safe at quality. Gapro, gapro, gapro. Gapro, gapro, gapro. Dito sigurado rice ay safe at quality. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon